Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang kontrobersyal na balita ang umuugo ngayon sa palasyo matapos matuklasan ang Oplan Ayuda. Nikuting nga isang lihim na kampanya para sa darating na halalan. Ang Oplan Ayuda na pinangunahan ni Pangulong Kuting ay isang propaganda or programa na naglalayong magbigay ng tulong sa mga mahihirap na sektor ng lipunan. Ngunit ayon sa mga bagong impormasyon, lumitaw na ito pala ay isang paraan upang itaas ang tsansa ng Pangulo na ito sa susunod na eleksyon. Ang Oplan Ayuda ay pinakilala bilang isang pambansang programa na naglalayong magbigay ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at pinansyal na suporta sa mga pamilyang nangangailangan. Ayon sa mga tagapagsalita ng palasyo, layunin na programa na makatulong at pagbangon ng ekonomiya at pagsigurong walang Pilipinong maiiwan sa laylayan ng lipunan. Ngunit isang bulgar mula sa loob ng administrasyon ang naglabas ng impormasyon na nagsasabing ang tunay na layunin ng Oplan Ayuda ay para palakasin ang kampanya ni Pangulong Kuting na nalalapit na eleksyon. Ayon sa kanya, ang mga tulong na ipinapamahagi sa ilalim ng programa ay sinasamahan ng mga polyeto at iba pang materyales na may tatak ng Pangulo na naglalaman ng mga papuri at promosyon para sa kanyang huling pagkakandidato. Marami ang nagulat at nabahala sa balitang ito. Ang mga kritiko ng administrasyon ay mabilis na naglabas ng pahayag na nagkukundina sa umano'y pag-abuso sa kapangyarihan ng Pangulo. Ayon kay Senator Hontivirus, kung totoo ang mga aligasyon na ito, malinaw na ginagamit ng administrasyon ng pondo ng bayan para sa sariling kapakanan at hindi para sa tunay na serbisyong publiko. Samantala, mariing itinanggi ng palasyo ang mga paratang. Walang katotohanan ng mga aligasyon na ito. Ang Oplan Ayuda ay isang taus-pusong proyekto ng gobyerno upang makatulong sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Ang anumang pagsasabing ito ay bahagi ng kampanya sa eleksyon ay walang basehan at isang malaking kasinungalingan. Habang patuloy ang investigasyon sa issue, malinaw na ang kontrobersyang ito ay nagdulot ng malaking dagok sa imahe ng administrasyon ni Pangulong Kuting. Ang tiwalas ng publiko ay muling nasusubok at ang katarungan ng integridad at tunay na layunin ng mga programa ng gobyerno ay muling nabubuksan. Sa kasalukuyan, hinihintay ng bayan ang magiging resulta ng investigasyon. Ang mga katanungan tungkol sa transparency, accountability at paggamit ng pondo ng bayan ay nanatiling pangunahing issue sa kabila ng mga pagtanggi ng palasyo. Ang Oplan Ayuda na dating kinalala bilang isang malaking hakbang tungo sa pagbangon ng Pilipinas mula sa ngayon ay nababalot ng kontrobersya. Ang mga aligasyon na pagiging isang secret election campaign ay nagbibigay ng bagong kulay sa usaping politikal ng bansa. Patuloy na umaasa ang publiko na magkaroon ng linaw at hustisya sa isyong ito upang mapanatili ang tiwala sa mga institusyon at lider ng bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. India ang mag-export ng basmati rice at merong price cap ang basmati rice na 650 per metric ton, no? Napakamahal po niyan. Pumapatak po yan mga 200 to 250 pesos per kilo. Talagang bibili ka lang ng basmati kung gusto mo makatikim ng Indian na rice pilaf, no? Na ang recipe ay dapat gamitan ng basmati rice. So yan po ang problema ngayon. Kakulangan sa pandaigdig ng merkado kaya nananatiling mataas ang presyo ng bigas. Pero ang ibig sabihin po ay huwag nyo naman gamitin yung kapalpakan ng gobyerno na magbigay ng suporta sa agrikultura para lalong pahirapan ang ating mga magsasaka. Kailangan po yung taripa na yan dahil kapag hindi po, tuluyan ang mabubura mga magsasaka, nako, baka dumami ang sumasapi sa mga teroristang grupo gaya ng CPP-NPA. Yan ba ang gusto nyo mangyari? Well,
Malapit na po yan. Ang problema nga natin, linalabanan namin ng CPP-MPA na nagsasamantala sa kahirapan ng taong bayan. Kayo naman, kami pinasasara nyo. Imbis na labanan ng CPP-MPA na ngayon ay kakampi nyo pa dyan sa mga institusyon natin. No? So, Si super ate ng Pangulo galit na rin. Sabi niya dito, ayokong lagi nyo akong gawang kontrabida. Pero hindi ko naman masisikmura ito. 15% na lang ang taripa na imported na bigas, baboy at iba pa hanggang 2028. Dilalamunin ng mga imported ang mga palengke. Paano na ang mga magsasaka, lokal na magsasaka, ano ito, inuudyokan ba natin silang magpakamatay na lang? Di ko maintindihan, makukuha pa ba ito ng dasal? well, ako nga, ang aking fear lang, baka sumapi sila sa teroristang CPP-MPA pag hirap na hirap na sila sa kanilang kabuhayan at mawala ng tuluyan ang kanilang kabuhayan. Ako, sayang naman yung mga tulong na ibinigay natin sa mga magsasaka, yung mga traktora nila, kung talagang susuko na lang ang mga magsasaka. No? Pero at the rate things are happening, alam mo ngayon, ang Japan, nag-a-advertise sa mga magsasaka. Baka mamaya yung mga magsasaka natin en masse pumunta na lang ng Japan. Totoo yan, Naubusan na ng magsasaka ang mga Hapon at doon kasi napakasarap din ng rice nila. At ang problema dyan sa Japan, di tayo makabili ng Japanese rice dahil bawal din. Inuuna muna nila yung domestic na merkado nila gaya ng India. So, ang talagang dapat tutukan, paano natin masusuportahan ang paglago ng sektor agrikultura. Pero ngayon, habang tumataas pa rin ang presyo ng bigas, abay, ang ating, ano bang Tagalog sa ginger? Luya! Ayan na naman, parang sibuyas nung mga panahon din ng Marcos Jr. Administration. Record high. Magkano na ba ng luya? Ayan naman, 400. Di ba dito, patapos po kasi ng programa dito sa Pulso ng Bayan, ako'y nagsasalabat. Paano na yan? Hindi ko na kayang magsalabat ngayon dahil 400 na kilo na. Bagay, nandiyan naman si MJ, no? Pabibigyan na lang tayo ng commercial, no? Kailangan ko ng commercial sa labat mamaya. MJ, tanda mo yan dahil hindi ko na kayang bumili ng salabat dahil sa taas ng presyo. Pero alam niyo po, lahat po yan ay sa ngalan ng bagong Pilipinas. Ito pala yung bagong Pilipinas. Huwag kayo mag-alala kung saan ginugutom ang mga magsasaka at pati ang presyo ng luya, hindi lang po sibuyas, sky high ang presyo. Sabi ng mga... Salamat po tayo, sa bagong Pilipinas. Merong inilabas na joint statement ang mga iba't ibang mga agricultural groups. Ang sabi nila dito, hindi nagresulta sa mababang presyo ng bigas ang pagbabawas ng taripa. Ito yung mga ang resulta nila na only penalize local producers, have not benefited consumers, has deprived government of much needed revenues. Kukonti lang daw ang makakabenepisyo nitong mga importer at trader. Ano ba ang gusto nila? Nakakaisa nito mga grupo ng mga magsasaka. Oo, ako dati, nung panahon ni dating presidente, talagang nakita ko, minura niya yung isang rice hoarder at sinabi niya, "Hey you! Labas mo ang aking bigas! Papatayin kita!" Dapat bumalik tayo sa ganyang estilo. Effective naman, effective. Oo, baka naman ngayon kasi yung mga rice hoarders nandun sa Malacanang, nakikiparty-party. Sana yung tanong ko Sumasama pa sa mga biyahe abroad. Kaya nga, di ba, maalala mo ang sabi ni Dr. Michael Bato na sa ekonomista, hindi lang puro numero, projection yung nakikita. Dapat may puso. Dapat merong puso ang wala sila ngayon. Well, ngayon hindi na naman economics ang that matters. Parang wala na silang pakialam sa lahat. Bayaan mo silang bumili ng mahal na bigas. After all, kung mahal ang bigas, huwag sila kumain. O, di ba, ang galing ng pulisiya na gano'n. Huwag sila magluya. After all, ang luya, pang ano lang naman yan, panglaga lang naman yan. Wala nang ibang gamit yan, di ba? Ano pa bang linalagyan natin ng luya? Yung ating lugaw, ay naku, pwede na kayo maglugal ng walang luya. Nagre-reklamo kayo, mahal naman yung bigas. Kaya konti na lang ang lugaw na kakainin nyo, di ba? Dahil mahal na yung bigas O, huwag na kayo magreklamo. O, di ba, ang ganda ng bagong Pilipinas? Ito pala yung bagong Pilipinas, bagong hakbang. Pero yung itong solusyon na ito, kumbaga naging DA Secretary ang ating Pangulo, hindi talaga niya natutukan yung sa sektor ng agrikultura talaga. Well, hindi siya nakarelate. Unfortunately, katotohanan ito. Hindi natin pwede sisihin itong si bagong DA Secretary. Lahat ng nangyayari sa agricultural sector,
dahil po naging pinuno ng agricultural sector ang ating presidente. Yan po ang naging performance niya as kalihim. Kaya ba nagtataka kayo na ang performance niya sa presidente hindi nakakalayo doon sa kanya naging performance as Secretary of Agriculture? Anong sabi niya? Kung ang presidente na pinakamakapangyarihan hindi maayos ang problema sa agrikultura, sino pa makakapag-ayos? At tama nga siya. Dahil hindi nga niya naayos ang problema ng agrikultura, siyempre, aasahan pa ba natin ng ibang tao na makakapag-ayos niyan? Kaya nga po, talagang sa bagong Pilipinas, dusa kayo. Ganyan talaga Wala lahat tayo nagpabudol. Pag pag sasama-sama daw, pagkakaisa daw, ayun, wala namang pagkakaisa. Una-una nilang binasag yung pagkakaisa na yan, labang kay BP Sara. At ngayon, huwag na tayo magreklamo dahil hindi pa naman tayo patay Parang ganun na lang yung bagong Pilipinas. Habang di pa kayo patay, huwag na kayo magreklamo, buhay pa rin kayo. Wala kayong karapatang magreklamo. Nagbawas na rin Masyado kayong demanding. Bread and circuses. Ayuda and concert. Diba? Enjoy tayo, mga kaibigan. Huwag na kayong magdusa. Kung umaalma na nga mga sitmura nyo, malungkot pa kayo at bugnutin pa kayo, wala nang mangyayari sa inyo dyan. Isipin nyo na lang kung paano kasarap ang buhay nila na halos linggo-linggo nagbabiyahe. Araw-araw nagpa-party at nagpa-fireworks sa Malacanang. Di ba? Ang sarap nun, di ba? It makes you proud na your leaders are living the life. Di ba? Makes you proud, di ba? Na nakaka-interact na inyong presidente, ang kapwa niyang mahilig. Gaya ni Zelensky, di ba? Alam mo nga, napakaganda yung artikulo ni Marichu Villanueva ng Star. Yung pagka-meeting pala nung kabady-body ni PBBM na si Zelensky at pareho silang, alam nyo na, mahilig sa ayun, sa anibersaryo pala ng establishment ng Philippine-Russian diplomatic. Timing. Timing. Lupet. Ay, nako. Jay, di ba? Maganda naman po yan, bumisita si Zelensky rito para alam ng Pilipinas kung ano mangyayari sa ating bayan kapag tayo'y pumayag na ang proxy war sa panig ng Amerika at ng China ay dito paglalabanan. Dahil yun naman po nangyayari sa Ukraine, talagang proxy war po yan between Russia and the United States at mga kaalyado nito sa Europa. At maging leksyon sa atin na yung kanilang ironclad support ay nagre-resulta sa gera na walang katapusan. So again, sa bagong Pilipinas, napakaganda po ng hinaharap natin, gera. Diba? Kaya dapat tayo mag-compare notes na kay Zelensky para, huy, Mr. Kapwa Puppet ng Amerika, ano bang gagawin natin para talaga mas magaling tayong puppet ng Amerika, diba? Hay, naku nga naman ang mga tao may sariling mundo. Ang gusto ko nagkaroon ba sila ng private moment ni BBM, diba? Para atupagin yung kanilang paborito. Anyway, mga kaibigan, habang sila po'y nagdidiwang, tuloy po ang buhay natin. At ngayon po, nakahanap sa magic na iPad ang ating kasama na si Admar na isang quotable quotes galing kay dating Presidente Noynoy Aquino sa mga nagrereklamo. At ito po ang sinabi niya dun sa mga naging survivors ng Yolanda. Basahin mo, Admar, na mukhang ito rin ang mensahe ni PBBM. Sabi sa niya lahat dito, ng problema, ano ang sagot ng Noynoy Aquino at PBBM? Buhay ka pa naman, di ba? Aray. Yan nga sinabi ko sa inyo Masyado kayong demanding. Huwag maase. Basta buhay ka pa naman. Importante buhay. Alam niyo po, sa international law, yung aking dinaluhang pagpupulong, dyan po yan nangyari sa Kazakhstan, dating isang USSR state. Talagang ang obserbasyon, parang double standard yung international law. Kasi yung ginawang paglusob sa Russia, talaga naman po illegal yan at dapat ay ikondena. Pero paano naman yung mga nagawang paglusob ng Amerika doon sa Iraq, doon sa Afghanistan at yung mga ibang lugar na wala naman pong authorization ng Security Council. Bakit hindi kinukondena? Alam niyo po kasi sa larangan ng international law, ang paggamit ng dahas o yung use of force ay nakadepende lamang kung merong aktwal ng paglulusob o kung hindi naman po ay kung ito ay merong authorization ng Security Council. At alam naman po natin sa Security Council, wala silang desisyon na
ma-adapt na hindi po bumuboto yung 5 permanent member nation states ng Security Council, kasama po ang Russia, ang China at ang Estados Unidos. So napapansin lang na kapag Amerika at ang kanyang alyado kasama ng UK ang gumagamit ng dahas na labag sa international law, ginagawa pa rin nila, wala silang pakialam. Pero kapag ibang gumawa, siyempre napakaingay na rin sa pagtutol. Kung ang batas po ay talagang mabibigyan ng tunay na pagpapatupad, kinakailangan po lahat ng lumalabag sa batas ay kinukundina at pinaparusahan. Hindi po pwede ang selective justice. So ngayon po, lahat tayo, sigaw tayo, mali ang gera sa Russia, tama po yan. Totoo po yan. At ako'y tumulong sa mga biktima ng war crimes dyan sa Russia, ng Russia sa Ukraine, gaya ng tinulong ko doon sa mga comfort women na naging biktima ng mga Hapon. Pero ang importante ko, pag Estados Unidos naman, ang kanyang mga alyado ay gumamit din ng dahas na salungat sa batas, dapat kinokondina rin po natin. Dahil kapag selective justice, naku po, baka tayo na magiging susunod na biktima ng illegal na pagkahamit ng dahas. Nanariyan po tayo na talagang climate change at umiinit at nakaka-epekto yan sa mga thermal power generators natin. Pero katotohanan po, parang ang huling malawakang proyekto na nasimulan natin para sa power production ay nangyari pa sa panahon ni dating Presidente Duterte, yung isang Japanese company dyan sa Quezon. Wala na po ako nababalita ang mga bagong plantang tumatayo. Di ba ho, isang problema rin yan dahil talaga itong mga planta rito, karamihan na itinayo noong panahon ng FBR, nung nagkaroon nga tayo ng Dark Ages, at parang walang bagong na itatayo lately. So paano naman po tayo magkakaroon ng assurance ng continued power supply, gayong parang wala pong mga bagong namumuhunan sa mga malalaking planta bukod sa renewable gaya ng solar na alam naman natin paggabi wala pong kuryente. Hindi naman po ganon ang sitwasyon natin sa ngayon. Sa katunayan po, meron po tayong hinihintay na makapasok na 4,000 megawatts na mga project sa power generation. Magkahalo po dito, halos kalahati ay renewable energy at ang kalahati naman po ay magagaling sa conventional power plant. In fact, the earliest po na makikita natin na sa kasalukuyan po ay nag-uumpisa na ng testing and commissioning ay isa pong planta na may 2 unit na tigsa 600 megawatts na ang magpapatakbo po ay natural gas. Ito po ay naaayon na rin sa ating pulisiya sa pagtanggap po natin at pagtatayo ng mga liquefied natural gas facilities kung saan meron po tayong 7 proyekto na tinitingnan at 2 na po nito ang nag-commission. Ito po ay nasa Batangas City. Yung 2 po nating liquefied natural gas facilities. Yung isa po ay nagsusupply na sa ating pong planta sa Ilihan Power. At yung isa naman po ay kasalukuyan din nagsusupply kahalo po ng ating indigenous Malampaya natural gas sa mga planta naman po ng first gen. Asek, magandang umaga po, si Admar po ito. Mamayang hapon po, muli na namang magkakaroon po ng pagdipis ng supply ng kuryente. Posibleng itaas ulit sa yellow alert. Itong ating Luzon grid, 1 to 4 p.m., 6 p.m. to 10 p.m. Napapansin ko, halos every year, pag panahon po ng tag-init, meron talagang ganito na mga sitwasyon, no? Sa tagal ko na rin nagko-cover dyan sa DOE, hindi ba yan kaya na matugunan talaga na wala bang teknolohiya na hindi maapektuhan? Kasi ang napapansin natin during panahon talaga ng tag-init, summer season, doon nagkakaroon ng pagpalya yung mga natin, mga planta. Maraming salamat po sa inyong observation, at tama po kayo. Ngayong taon po nagkaroon tayo ng sinasabi nating special concern, po? At meron naman po tayong palisiya at assessment na ginagawa dyan. Meron po tayong tinatawag na Grid Operating and Maintenance Program, kung saan po ang lahat ng planta ng kuryente ay hindi pinapayagang mag-conduct ng preventive maintenance services kapag panahon po ng tag-init. Specifically po, dito sa Luzon, ito po ay sa buwan ng Abril hanggang Hunyo. Dapat ang nangyari po sa atin ngayon, dahil na rin po siguro ng impact ng El Nino at ng pagpasok ng ating pong tag-init, may mga planta nga pong
nag-conduct po ng kanilang preventive maintenance before the summer period, ngunit hindi nila natapos. At hanggang ngayon po ay nasa preventive maintenance program pa sila. Meron din po tayong mga planta hindi naman sila totally nag-outage. Ngunit ang kanilang mga produksyon ng kuryente ay hindi po umaabot doon sa takdang kakayanan ng kanilang mga planta. Halimbawa po, meron po tayong Masinloc Power Plant na ang kapasidad po ay 344 megawatts. Ngunit sa ngayon, ang nai-deliver lang po nila, yung first unit po ay 200 megawatts lang at yung second unit naman ay 320 megawatts lang. Meron pa pong ibang mga planta na ganun din na kung tawagin natin ay derated, kung saan po sa araw na ito ay malaki-laki po ang naging contribution nitong ating pong derated power plant. So maabot po ito ng mahigit na 326 megawatts sa kabuuan. Kung isasama pa po natin ito sa mga planta na naka-outage, aabot po ang lahat na ito ng 1,765 megawatts. So may kalakihan pa po yun. Ngunit kahit po tayo nagdeklara ng yellow alert, inaantabayanan pa rin po natin ang ibang planta na sabi ko nga po kanina, nagko-conduct po ng kanilang mga maintenance. Again, hindi po yan naaayon sa ating grid operating and maintenance program. Pero meron po tayong isang planta na inaabangan na ngayon pong alas 10 ng umaga ay mag-uumpisang mag-return to service kung sabagin po. Mag-uumpisa na po silang pumasok at magkaroon ng energization. So lahat naman po yan ay atin pong binabantayan. At kung sakali pong meron pong tahasan silang paglabag doon sa tinatawag nga nating Grid Operating and Maintenance Program, ito po ay ating i-endorso sa Energy Regulatory Commission upang patawan naman po ng kaukalang penalties kung nararapat. Alright, maraming salamat po ASEC Marasigan sa inyo pong panahon ngayong umaga at mabuhay po ang DOE. Salamat po, ASEC. Maraming salamat din po sa ating lahat at magandang umaga po. Isang makakalikasang umaga po sa ating lahat. Yan po si ASEC Mario Marasigan ng Department of Energy, rotational brownout, issue po ng kuryente dito po sa Metro Manila. Nakaranas ka ba noon, attorney, nung weekend? Well, naranas. In fact, kahapon may kausap ako na taga-Angeles. Nag-brown out dun sa Angeles. Kaya nga hindi ko alam ba't hindi niya alam na brown out dun sa Angeles. No? Kagabi, no? Blackout kasi hapon na ata nag-blackout. No? So, ewan ko kung tama ang monitoring ng DOE. No? Pero may mga lugar po na nagsasuffer talaga ng mga blackout o brownout. At mukhang lahat na lang may problema tayo sa bigas, sa luya, sa kuryente, sa presyo ng bilihin, bagong Pilipinas. Okay? Oo, at kaya nga natanong ko, kasi lagi na lang pag panahon ng tag-init, hindi sila pwede mag-schedule ng maintenance. Pero may biglaan na namang power outages o yung hindi pagana ng mga planta. Wala nga silang maintenance, pero mga ganito. Pero always na lang yan, pag panahon ng tag-init, no? Mainit yung panahon, ganyan na lang lagi. Siguro, dahil sa taas na rin ng ating demand, hindi na kinakaya. Sabi mo nga kanina, parang hindi na nadadagdagan yung source ng kuryente natin na attorney. Pero yung nadadagdagan yung populasyon, yung gumagamit ng mga kuryente. Tama po yun. No? Kaya nga ako nagtataka rin sa sagot ni ASEC, bagamat talagang mataas ang respeto natin sa mga seso kasi yan po yung talagang pinaka-professional na civil servants na come and go mga presidente, nariyan sila sa kanilang posisyon no, para magkaroon ng stability sa ating bureaucracy. Pero ang tanong ko talaga, puro plano eh. Sa totoo lang, huling na-attendan ko na inauguration na isang malakihang planta ay doon nga sa Quezon. Alam ko, isang hapon na kumpanya yan. Pero ngayon, wala pa ako nababalitaan na bago. Marami tayong solar at tama po yan dahil malinis po ang solar. Ang problema, sa gabi wala namang kuryente. So ang kakulangan natin, yung tinatawag nating mid-merit. Kaya kung mapapansin nyo, mga brownout sa gabi. Kasi sa gabi, walang araw, walang kuryenteng napoproduce sa mga solar plant. Paano nga pag gumabi na? Alam mo dyan sa Negros sa Occidental, nagka-problema sila dyan dahil napakadaming mga tubuhan na ginawang solar farms. Ang nangyari naman dyan, ang mga wiring pala ng NGCP, kapag hindi dumada ng kuryente na 24 hours a day, nasisira. Ang nangyari, sang katutak ang solar farms, sa gabi, walang kuryente, nasira naman ang transmission. So, kinakailangan talaga balansehin natin. Tama po yan. Sinabi naman ni ASEC na
nagsisimula na sila ng LNG plants, no? Dahil yan po yung pinakamalinis. Pero wala pong suporta ang gobyerno. Kaya nga, yung kaisa-isahang bagong LNG plants, yung sinasabi niya na Ilihan, dati na po yan. Dahil yan po yung mga planta na gumagana na dahil sa malampaya, pero nauubos na nga po yung ating malampaya, yung tinatawag na indigenous LNG, kaya kinakailangan na mag-angkat. Yung kaisa-isahan na pinalano ngayong buksan na LNG, yung tatlong dambuhalang kumpanya pa ang nagsosyo-sosyo. Kasi nga po, ang problema sa LNG, Russia, isa sa pinakamalaking nagpo-produce ng LNG, dahil sa Ukraine, nagkaroon ng sanctions at nagtaasan din ang presyo ng LNG. At dahil mataas ang presyo ng LNG, wala gusto ngayong mamuhunan para sa LNG plant dahil 70% ng halaga ng LNG power galing sa LNG mismo. So, kinailangan talaga mga dambuhalang kumpanya magsimula niyan at yan ay nasa planning stage pa lamang, no? At matagal pa yan bago maging operational, siguro mga 5 taon pa. So yun po ang naging kakulangan sa tingin ko sa gobyerno. Hindi na naman naisip na bagamat tama ang renewable, renewable, lalo na ang solar, wala pong kuryente paggabi dahil hindi pa nila namamaster yung tinatawag na power storage facility o yung mga batteries na pwede nating i-imbak, kumbaga, yung kuryente na pinoproduce, lalong-lalo na ng mga solar farms. Sa power situation outlook na nilabas ng NGCP para ngayong araw na ito, June 5, 2024, kapansin-pansin na manipis talaga ang supply ng kuryente na available natin ngayon, no? Kumpara sa yung available generating capacity, yan yung kumbaga supply, yung demand naman, posibleng demand, yan po. So makikita natin yung mga reserba 1,000 na lang diferensya, no? Oo, 1,000. Lalo na dyan sa Visayas. Kaya doon sa Iloilo, panay ang power interruption. Sa Mindanao naman, 714. Yung sa Mindanao kasi hindi siya kagaya ni dito sa Luzon and Metro Manila na talagang makonsumo sa sa Luzon at Visayas, makonsumo sa kuryente talaga, no? Marami kasi mga malalaking mga syudad dito. So ganyan po yung realidad natin na attorney at sana napag-usapan din ito nila ni Ukraine President at Marcos kung meron bang kayang ma-i-offer na kuryente. At saka baka makabili tayo ng bigas doon sa Ukraine kasi yan ang problema natin. Kung hindi bigas, luya. Kasi yun ang kailangan natin. Yan ang kailangan na baka naman isda, no? Dahil merong Black Sea doon, no? Baka naman pwede tayo mag-import ng galunggong sa kanila kasi yun ang mga problema natin, di ba? Di ba kahapon meron kaming nakapanayam sa sektor ng pangisdaan, kahit sila gusto na nila rin na magkaroon ng sariling ahensya yung talagang for fisheries sector lang dahil nga parang nakakalimutan. Sabi nga natin, napapalibutan tayo ng karagatan yet umaasa din tayo sa imported na mga isda. Mga partners, alam mo kanina, binuksan ko lang yung aking pahayagan sa aking telepono. No? At napansin ko talaga ito na naman si Ontiveros. Meron na naman pilit na dinadamay ang ating Presidente Duterte doon sa paglipat ng pondo para bilhin yung mga emergency purchases doon ng panahon ng COVID. Well, alam nyo, palagi kami magkasama ni Presidente ng mga panahon na yun. Okay? Yan po ay dahil kami nagtitell the people. At kung hindi ako nagkakamali, doon nag-uusap din si Secretary Duque at si Presidente. Ang naalala ko, ang sabi ni Presidente, meron ng bayanihan law. So bilhin mo ng bilhin ang lahat ng kailangan mo using the law na hindi na kinakailangan dumaan sa bidding. So ang talagang naaalala ko at mukhang tell the people pa yan doon sa Mindanao, sinabi na nga ni Secretary Duque na bibili na siya. Sabi niya, bili mo ng bilhin. Namamatay ng mga taong bayan, ba't hindi mo pa bibilin? Meron na kang batas. So yun ang naaalala ko. Bagamat alam ko, nagpulong po kasi sa Davao, no? Okay, naka-attend lamang nung unang araw. Yung pangalawang araw, kinailangan ko nang bumalik sa Maynila, no? Bagamat ang naging deklarasyon nga ni Secretary Duque, in-okay daw na ilipat yung pera sa PSDBM. Ang naaalala ko, in-okay na bumili ng kung ano kinakailangan, lalong-lalo na meron ng bayanihan. Pero yung detalye kung paano bibilin yan ang pagkakaalam ko sa aking dating amo. Hindi po siya naghihimasok Kaya nga po ngayon, gusto ko makita kung merong anything in writing authorizing DOH to transfer yung pondo na pambili ng mga COVID materials, PPE at mga bakuna sa PSDBM na naging dahilan kung bakit nakasuhan ang maraming mga opisyalis. Dahil kung wala po yan in writing,
Detalye po yan na iniiwan talaga ni dating Presidente Duterte sa kanyang mga kalihim. Dahil ito naman po masasabi ko, hindi talaga nakikialam ang dating Presidente Duterte sa mga detalye ng kahit anong procurement. Hands off. Trabaho yan ng kanyang mga kalihim. Kaya medyo naiintriga ako dito sa pilit na namang dinadawit ni Ontiveros ang ating dating presidente. Tanda ko po yan. In fact, naalala ko pa sa aking memorya yung panahon na nagsisimula pa lang dahil nga yung procurement, dahil inantay yung batas eh. Kasi pag wala kang batas, hindi ka makabili na walang bidding. So nung naipasa na yan, nagpaalam si Secretary Pingoy Duque, sabi niya, siyempre, bili mo ng bili, nandiyan na yung batas. Bili mo lahat kaysa mamatay ang taong bayan. Oo, nasa gitna tayo ng pandemya. I will take the whatever it is, responsibility for it. Pero ang sinabi niya, bilhin by emergency dahil may batas na. So, tingnan po natin kung merong kasulatan na mapapakita itong si Secretary Duque. Tsaka nakita naman natin yung resulta ng pag-handle ng government. Though maraming mga nagre-reklamo at first kasi lahat naman tayo nabigla doon sa paglalaganap ng COVID-19. Pero isang Pilipinas sa mga mabilis na nakarecover. Kumbaga, na in terms of hindi na tayo nagkakaroon pa ng lockdown ng matagalan. Kumbaga, nagbukas agad yung ekonomiya natin na attorney. Kumbaga, naging resilient. Yes, na may epekto. Pero kung ikukumpara natin sa mga kapitbahay din natin bansa, iba pang mga bansa, less yung ano natin, di ba? Madali nakabangon. No? At saka in terms of death per capita, naiwasan natin yung unnecessary na pagkamatay dahil nga po decisive ang naging aksyon ng ating presidente. Kaya nga po, kapag merong krisis, kinakailangan talaga may political will ang presidente. So yan po ang abangan natin. Tingnan natin kung meron pong nakasulat. Pero ang alam ko po, at ang natatandaan ko dun sa people na sa Mindanao pa nila pinag-usapan yan, bilhin mo ang kanong kinakailangan mong bilhin. Sagot kita. Pero yung paglipat mismo sa PSDBM, yan po ay dapat mahanapan ng dokumento, kung meron ng dokumento. So may batas naman yan na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila na gawin agad. Napansin ko lang kasi, dito sa pahayagan ko ngayon sa telepono, yun ang sinasabi ni Senator Ontiveros. Mali po yun. Mali na si Presidente nag-authorize na ilipat sa PSDBM. Bilhin! Kung paano mo gagawin yan, bahala ka dahil ikaw ang kalihim. Yan ang hindi pinaghihimasukan. Ang kapansin-pansin, attorney, panay na ngayon ang banat papunta doon sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inuungkat muli yung mga pinaputok dati na mga kontrobersya. Hindi kaya para makalimutan yung kakulangan ng administrasyon ngayon? Ang tanong nga, mabubusog ba ang taong bayan yan at mumura ba ang mga bilihin? Lalo ng bigas, kapag diniin nyo ng diniin ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi naman po. Masyadong napag-aaksayahan ng panahon yan. Pero ang ating mga kababayan naghahanap ng solusyon mula sa pamahalaan sa kinakaharap ng mga hamon na sa apang araw-araw. Buhay pa naman kayo. Bawal magreklamo. Bawal magreklamo. Choosy and demanding kayo. Sa bagong Pilipinas, buhay pa kayo. Yan ang motto. Okay? Sa PDP. Wala yung laban. Natin. Ayaw na nilang lumaban. Okay. Gusto nila peace. At bawal magreklamo. Bawal magreklamo, mga reklamador, mga demanding. Mahalaga, buhay pa kayo. Buhay pa kayo. Yan ang motto. Diba? Ay, attorney, ano bang may papayo nyo sa ating mga kababayan? Dahil kung babasahin mo ang mga live stream comments, talagang... basahin natin ng konti. Baka may karapatan silang madinig. Go ahead! Buti nga si PRD ang pangulo ng pandemic. Sabi ni Buro, ito siguro yung komento dun sa naging paliwanag mo. Bakit daw ganito ang naging tahak ng pamahalaan? Wala na ba sila ibang solusyon kundi pa-concert at pa-ayuda? Where is the concrete programs? Where are the concrete programs daw, attorney? Ikaw naman, Admar. Magbasa ka rin ng mga komento. Sabi ni... Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react.
Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.